Hindi lahat ng biyahe ay Instagram-worthy. Sa likod ng makukulay na passport stamps o travel blogs, may mga bansa sa mundo na hindi mo basta-basta pwedeng bisitahin. Hindi dahil hindi maganda, kundi dahil delikado. Mula sa digmaan, terorismo, matinding kahirapan, hanggang sa sobrang istriktong gobyerno, may mga lugar na mas maiging iwasan ng turista, hindi para kutyain, kundi para sa sariling kaligtasan. Kaya naman sa video na ito ay pag-uusapan natin ang 5 bansang hindi mo dapat puntahan at ang mga dahilan kung bakit sila nasa listahan. Kung mahilig ka sa adventure, panoorin mo muna to bago ka mag-book ng flight. Kaya't simulan na natin. Ngunit bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po. Number 5. Yemen. Kung may isang bansa na nasa kasagsagan ng Forgotten War, ito na marahil ang Yemen. Sa kasalukuyan, isa ito sa may pinakamalalang humanitarian crisis sa buong mundo, higit pa sa ilang active war zones. Nagsimula ang gulo noong 2014 nang sakupin ng Houthi rebels ang kabisera ng Sana'a. Lumaban ang internationally recognized government at sinamahan ito ng military coalition mula sa Saudi Arabia. Ang resulta, isang all-out war na sumaklaw sa buong bansa. Halos araw-araw may airstrikes. Maraming lungsod ang gumuho. Ayon sa ulat ng UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs noong 2024, mahigit 24 milyong tao sa Yemen ang nangangailangan ng humanitarian aid. Higit 80% ng populasyon. Kung akala mo ay tapos na roon, idagdag pa ang health crisis, epidemya ng cholera, dengue at kakulangan sa malinis na tubig. Ang pagkain ay kakaunti. Mahirap ang access sa gamot. Kung sakaling magkasakit ka sa gitna ng biyahe, maaaring walang doktor, walang ospital, at walang gamot. Dahil sa mga patuloy na labanan, ang mga organisasyon tulad ng Red Cross ay nahihirapang makapasok sa ilang lugar. Isipin mo na lang, kung ang mga rescue and aid group ay takot pumasok, bakit mo iisipin na ligtas para sa turista? Number 4. North Korea. Kung ang ibang bansa sa listahang ito ay delikado dahil sa kaguluhan, ang North Korea naman ay isang kakaibang kaso. Tahimik, oo, pero nakakatakot sa ibang paraan. Kilala ito bilang isa sa pinaka-isolated at authoritarian na bansa sa mundo sa ilalim ng liderato ni Kim Jong-un. Para sa ilang turista, ang pagbisita sa Pyongyang ay kakaibang karanasan. Disiplinado, malinis, at tila payapa. Pero lahat ng kilos mo ay kontrolado. May government minders na laging nakasunod at hindi ka pwedeng maglakad mag-isa. Ang pagkuha ng larawan ng maling bagay, tulad ng half-body statue ng kanilang leader, ay pwedeng ituring na pambabastos at may kaakibat na parusa. Noong 2016, si Otto Warmbier, isang American student, ay hinatulan ng 15 taon sa forced labor matapos umano'y magnakaw ng propaganda poster sa hotel. Ipipinadala siya pabalik sa Amerika noong 2017 na comatose at namatay ilang araw matapos makauwi. Ayon sa medical reports, may matinding brain damage si Warmbier. Ngunit hanggang ngayon, hindi malinaw ang buong kwento. Walang access sa internet, walang karapatang pantao, at walang embahadang maaasahan kung ikaw ay masangkot sa problema. Kung sakaling may emergency, malabong may makalabas ng totoo mula sa mga opisyal. Kaya kahit pasabihing curious traveler ka, ang tanong, handa ka ba talagang ipagpalit ang kalayaan mo para sa isang kakaibang karanasan? Number 3. Somalia. Ang Somalia ay tila isang bansa na patuloy na nakikipaglaban hindi lang sa kahirapan, kundi sa mga anino ng kaguluhan at krimen. Kilala ito sa mga balita tungkol sa mga pirata sa Indian Ocean, pero sa likod ng stereotype na yon ay isang realidad na mas madilim, isang bansang nahahati-hati ng clan warfare, warlords at isang matagal ng civil war. Isa sa pinakamapanganib na banta sa Somalia ay ang presensya ng Al-Shabaab, isang jihadist group na affiliated sa Al-Qaeda. Araw-araw may mga ulat ng pambobomba sa mga government offices,
ambush sa mga checkpoint, at random attacks sa mga sibilyan. Noong Mayo 2024, iniulat ng Al Jazeera ang pagsabog sa isang government building sa Mogadishu na ikinasawi ng 18 katao. Isang patunay na kahit mga government offices ay hindi ligtas. Sa coastal waters ng Somalia, aktibo pa rin ang mga grupong pirata na umaatake sa cargo ships and oil tankers. May mga kaso pa nga ng kidnapping ng mga foreign workers or aid volunteers kapalit ng ransom. Isa ka bang dayuhan? Kung sakaling makidnap ka, walang embassy na maaaring tumulong agad sa iyo dahil karamihan sa mga bansa ay walang diplomatic presence sa Somalia. Bukod sa political violence, isa rin sa mga pinakamatinding krisis ay ang gutom. Ayon sa World Food Program, mahigit 4 na milyong Somali ang nakararanas ng gutom. At halos kalahati ng populasyon ay umaasa sa food aid. Dahil walang matinong pagamutan o hospital ang Somalia, baka ang simpleng lagnat ay ikamatay mo rito. Number 2, Syria. Minsan isa ang Syria sa mga pinakasinaunang sentro ng kabihasnan. Tahanan ng Damascus, isa sa mga pinakamatandang lungsod sa buong mundo. Ngayon, isa itong larawan ng pagkawasak. Mula noong 2011, pinunit ng civil war ang bansa. Sa isang panig ang rehimen ni Bashar al-Assad. Sa kabila, ang mga rebelde at extremist groups tulad ng ISIS. Idinagdag pa ang panghihimasok ng Russia, Iran, at iba pang foreign powers. Kaya hindi lang ito simpleng labanan ng lokal na politika, kundi isang proxy war ng mga makapangyarihang bansa. Isa sa mga pinakakilabot na bahagi ng digmaan ay ang paggamit ng chemical weapons laban sa sibilyan, bagay na kinondena ng United Nations. Sa ulat ng UN Human Rights Office noong 2022, tinatayang higit sa 300,000 katao na ang napatay simula nang magsimula ang kaguluhan. Karamihan ay mga inosenteng sibilyan. Ngunit hindi lang giyera ang problema. Maraming lugar sa Syria ang wala ng maayos na ospital, pagkain o tubig. Ang Aleppo, na dating kabisera ng kultura, ay ngayon parang ghost town. Bukod sa panganib ng airstrikes, may panganib din ng kidnapping, landmines at karahasan mula sa iba't ibang armadong grupo. Para sa mga gustong bumisita sa Syria bilang bahagi ng dark tourism, ito ang tanong. Kaya mo bang isugal ang buhay mo sa lugar na kahit ang mga taga roon ay pilit ng nilalayasan? Number 1. Afghanistan. Sa dami ng headlines na lumabas sa nakaraang mga taon, hindi na bago sa pandinig ng karamihan ang pangalang Afghanistan. Mula pa noong inalis ng mga puwersa ng Estados Unidos ang kanilang presensya noong Agosto 2021, muling nasakop ng Taliban ang bansa. Ang dating pamahalaang may suporta ng international community ay bumagsak ng halos walang laban at pinalitan ng isang rehimen na kilala sa sobrang higpit lalo na sa kababaihan. Babae ka, hindi ka makakapasok sa eskwela. Gusto mong magtrabaho? Malamang hindi pwede. Lumabas ng bahay na walang kasama? Bawal. Pero hindi lang ito tungkol sa karapatan. Afghanistan ay isa ring sentro ng aktibidad ng ISIS-K, isang grupo na mas radikal pa sa Taliban. Mula pambobomba ng moske, paaralan, hanggang sa mga checkpoint, walang kasiguruhan ang buhay ron. Ayon sa datos ng Global Terrorism Index 2023, pangalawa ang Afghanistan sa may pinakamaraming terrorist incidents sa buong mundo. At kahit gusto mong magtago sa mga safe zone, hindi ito garantisadong ligtas. Maging ang capital na Kabul ay hindi ligtas sa pag-atake, gaya ng pambobomba noong Hulyo 2024 sa isang mosque na ikinasawi ng higit 30 katao ayon sa ulat ng Reuters. Maraming Afghani ang mababait, matatag at karapat-dapat sa kapayapaan. Pero para sa mga dayuhan, ang paglalakbay dito ay hindi isang adventure. Ito ay pagsuong sa panganib. Hindi natin sinisiraan ang mga bansang ito. Sa katunayan, ang mga mamamayang nakatira roon ay biktima ng mas malawak na problema, politikal, pang-ekonomiya at panlipunan. Ang video na ito ay paalala na responsibilidad natin bilang biyahero na maging mapanuri at maingat. Hindi lahat ng lugar na kakaunti ang turista ay underrated. Minsan, may dahilan kung bakit walang pumupunta roon.
Kaya bago ka mag-book ng ticket, tanungin mo muna ang sarili mo. Adventure ba talaga ito o kapahamakan? Muli, this is Bright Owl PH and see you on my next video. Peace out.